ipaliwanag. No, hindi ho, ilang taon na tayo nag-aantay po ng paliwanag tungkol do sa mga confidential funds, etc. Hanggang ngayon po, ano ang sagot nila? Pinupolitika kami. Paulit-ulit po na ganun. Kaya po kapag kayong mga sinusugod po tayo ng mga DDS, nung mga ayokong tawagin trolls no? Yung mga nila, yung mga taga-sugod nila ng mga DDS. Iisa lang po ang sinasabi nila paulit-ulit, adik ka Mark Ramos, bayaran ka Mark Ramos. Pag ganun at ganun lang ho ang sinasabi mga kababayan. Kasi nga ho, ultimo ho, doon sa kampo nila, ultimo ang Vice Presidente, may 16 na lawyer, no? Para magdepensa sa kanya. May narinig po ba tayong depensa galing sa kanila? Wala naman. Di ba? Bagkus ang ginawa ho nila mga kababayan ay dinali nila doon sa kumbaga hindi daw po pwede ilang impeachment o dalawang impeachment ang pumasok sa isang taon. Doon lang. Pero yung kung sasabihin mo na ipaliwanag, walang naipaliwanag. Sabi ni Bonget sa pagiging bise ni Inday, hindi na nagampanan ang dahil sa pagiging bise ni Inday, hindi na magampanan pagka-presidente pa kaya. Hindi magagawa ni Inday. Alam nyo, ang tingin ko kung bakit nag-iikot si Inday Sara, no? Sila Pulong. Kung bakit nag-iikot, kung bakit 70 na bansa, magpapaalam kami, 70 na bansa po, no? Ikutin namin yan, no? Ikutin ko yan. Ginagapang siguro yung mga OFW. Uy, pagka binoto nyo si Sara, no? Pagka binoto nyo si Sara Duterte, ang mangyayari ay, lalabas si Tatay Digong. Di ba? Si Sara lang ang makakapagpalabas kay Tatay Digong. Makikitido ang utak ng mga DDS. Hanggang ganun lang ho sila. Basta narinig nila, si Tatay Digong, lalabas, ayos na po yan. Okay na ho sa kanila yan. No? Hindi na nila iniisip na kaya bang patakbuhin ni Sara Duterte ang bansang Pilipinas? Ano kaya ang mangyayari kapag meron ng mga conference sa ibang bansa at makikisama na kagaya ng mga ASEAN? Paano kaya haharap si Vice Presidente o si Sara Duterte doon sa mga ganong pagtitipon? Paano kaya patatakbuhin ang ekonomiya ng ating bansa? Walang ganun sa mga DDS, mga kababayan. Sabi ni Noli Marquez, China na tayo pag Sara. Correct. Oo. No? Ilalayo pa ba natin? No? Ilalayo pa ho ba natin mga kababayan? Mismo nga doon sa mismo doon nga lang ho sa West Philippine Sea. Hindi sila makapagsalita Hindi makapagbigay ng kanilang panig 'Di ba? Sabi ni Johnny Manuyag, Sir Mark, nasira ang plano na maging president ng Pilipinas kaya president na lang siya ng TODA at ng HOA o ng HOA, Homeowner Association. Tuloy natin si Kabeni. To answer the allegations tungkol sa kanya. Dapat yan sapagkat ang taong bayan ay naghihintay. Not only doon sa corruption na iniimbestigahan ngayon. Di ba? Pero, ganoon din naman sa kanya. Tapos particularly Kapal nga ng mukha ng ibang mga senador Biruin mo, no? Tayong taong bayan, sigaw tayo ng sigaw. Ano sabi natin? Ayon sa konstitusyon, base sa konstitusyon, kapag ka 1/3 na ng congressman ang lumagda doon sa kanyang impeachment, dapat maging agad-agad na sila na maging maging impeachment court na. Hindi, dinribble tayo ng dinribble. Di ba? Dinribble tayo ng dinribble. Kasi, sandali lang. No, bakasyon pa kaming Senate. Next time na, saka na, umpisahan. Pagkatapos ng bakasyon, 1 week muna kasi hindi namin alam kung paano ang gagawin. Aalamin muna namin. Pagkatapos ng 1 week, kailangan ibalik to doon sa Congress. Ayan sakto yung pagkakasunod-sunod ko, kabisado ko yan. Remand naman daw. Pagbalik naman po sa Senado,
i-archive na lang muna natin. Kapag ka okay na, pwede na mahugutin. Mukhang malabo ng mahugot. Ay, kaya, ayan, matatapos na ang 1 year. Ngayon, ang gagawin na lang po nung mga nagsasampa ng impeachment, ihintayin na lang po matapos yung 1 year ban. At sa Pebrero, tingin ko, mas mahihirapan ho sila dyan. No? Mas mahihirapan na po yung kampo ni Sara Duterte. Kasi bakit? Siyempre, pupuluduhin na po nung mga magsasampa ng impeachment kay Sara Duterte yung proseso. Hindi na nila hahayaan na magkaroon na ni katiting na butas ho, mga bossing. Ngayon, pupunta na ho talaga doon sa question and answer. Pupunta na po mismo doon sa kung ano yung issue ni Sara Duterte. Yari na po sila dyan. Ako, naniniwala ako, kahit 16 pa yung lawyer ng Vice Presidente, tingin ko, mahihirapan at wala silang pandepensa dyan. Yung pagbabanta na nga lang po Di ba? Kasi 3 yan confidential funds, bribery, doon sa Department of Education, yung may mga staff na nagsasabi na nakatanggap sila ng 25,000 hanggang 50,000 sa sobrang kulay puti. Pangatlo, yung pagbabanta sa buhay ng presidente, asawa ng presidente, at ni Martin Romualdez na pinsan ng presidente. Yun na nga lang po Isa lang doon, mga kababayan. Isa lang doon ang hindi nila maidepensa, ligwak. Doon na lang tayo pumunta sa pagbabanta kasi lahat tayo napanood yun Di ba? Kaya nga po yung kanina may nagkomento dyan kanina, hindi pumunta o hindi man lang umattend si Sara Duterte sa patawag ng NBI. Paano mo nga naman kasi idedepensa yung sarili mo at sasabihin hindi ka nagbanta kung tayong lahat rinig na rinig po natin, mga kababayan. PI ka na pag may nangyari sa akin, may kinausap na ako, hanapin si Bongbong Marcos, patayin siya. Di ba? Paano mo nga naman idedepensa yung sarili mo? Di wag na lang umattend. Yun na lang ang pinakamaganda dyan. Wag umattend. Sa kanya, sapagkat siya ang pangalawang pinuno ng ating bayan. And doon po sa mga na-mention yung sa affidavit, ano po sa tingin niyo talaga yung pinaka nakababahala o lubos na nakababahala? Ang nakababahala doon sa affidavit niya yung mga nabanggit sa Ang tingin ko ito yung mga yung mga Lord. Alam niyo na yon, yung mga nagpapakalat ng ipinagbabawal na gamot sa ating bansa. Tapos yun yung pumondo sa pagka Vice President. Yun yung pumondo sa kanyang pangangampanya. Ni Ramil Madriaga na nabanggit niya na yung bang kinlaim niya that Vice President Sara Duterte's 2021-2022 campaign efforts sabi niya, were bankrolled by money from POGO operators and drug dealers. Ayan. Ano po? Like example, mga bossing, nahuli, yung dealer na yon. Kumbaga, yung drug lord na yan, nahuli. Ngayon, tatawag, oy, Vice Presidente ka na. Ako isa ako sa dahilan kung bakit ka naging Vice Presidente. Hindi ka namin kinalimutan nung panahon nang ikaw ay tumatakbo. Ngayon, ako na ang nandito sa posisyon na kailangan ko naman ng tulong. Baka naman. Diba? Kaya po, napaka-importante nung sose, mga bossing, kung bakit talagang kailangan idetalye mo, isa-isahin mo yung mga isusulat mong mga pangalan dyan na nag-donate sa'yo para alam. Iyo ba, mga bossing? Po yung talagang matindi, na matinding aligasyon po yun. Akusasyon ng Ramil Madriaga na dapat lamang
Sabi naman ng mga DDS, hindi kilala ni Sara Duterte yan. Sagutin ng ating Vice President. Congressman, alam ko paubos na yung oras natin, kaya tatanong ko na kagad sa inyo siguro. Ano ho ang in-store sa Quadcom next year? Ano ho ba ang magiging priority niyo po? Well, sa akin, dapat lang ituloy. Dapat lang ituloy sapagkat hindi pa tapos sa pinag-uusapang Pogo. For example, ilan lang ba ang patiport ng immigration? Lalo na ha, nakakalabas pa si Roque ha, nasa labas pa. Oh. Si Alice Guo, nasintensya na habang buhay. Reclusion perpetua, kung di ako nagkakamali. Sino ba yun? Si baby girl? No? Si Cassandra Leong. Oh. Pinaghahagilap pa ho. Si Roque naman, mga kababayan, nasa labasan pa. Sabi ni Sir Jorge Adrelin, yung tono mo, Prof. Mark, mukhang malapit nang matapos ang live. Hindi! Madami pa tong topic na to. Oh. Out of 300,000 Chinese. Ang napatiport lamang nila mga 6,000. So yung mga more than 250,000 Chinese naglipa na sa buong Pilipinas, no? And you notice that we are archipelago tayo, no? At meron pang 10,000 illegal pogo hubs. Samantalang meron ng bagong batas ngayon, pinagbabawal na po yung pogo. Kaya talagang dapat pang imbisigahan to. Ibig sabihin, meron pang mga maliliit na mga pogo na nag-ooperate. Matigas, matibay itong mga ito. Oo, andyan pa rin talaga sila at naglipa na pa rin po. Considering talagang, di ba, sinabi, stop, ban, lahat ng pogo nandyan pa rin. Kasi natatabunan na rin po siya kasi ng iba't ibang mga balita eh. Opo, totoo po yan. Hindi lamang yan, kundi yung drugs din eh. Ngayon, nakikita natin na maraming napatay ng dating administrasyon pero napakarami pa rin drugs ngayon. Kaya nga. Na dapat na pinag-uusapan din sa Quadcom. Okay. Sige po, naku. Yan, kayo po, tatanungin, mga kababayan, Pulong, nagtatago na rin. Sabi ni Nolima, hindi, lumipad lang daw, ikaw naman, no? Sariling pera naman daw ang gastos eh. Baka mas more on naghahanap nung tatanggap ng kumbaga asylum sa kanya na bansa. Baka yon. Kasi nabanggit nga ho ni dating Senador Antonio Trillanes na mukhang malalabasan din ng warrant of arrest itong si Pulong ng ICC, 'di ba?